Trina, excited ka na ba? Oo. Medyo may konting ka ba? Tara na. Renz, Oh, magpapasko. Kung next year na kaya tayo umuwi sa inyo? Trina, matagal na natin tong napag-usapan. Sige na, baka malate pa tayo. Iwanan tayo ng eroplano. Kinakabahan kasi ako Sige na, halika na. Tandaan mo Trina, welcome ka sa amin. Sigurado akong mainit ang pagtanggap ng pamilya ko sa iyo. Tsaka isa pa, nagpadala ng sulat sa akin ng pinsan kong si Ewin. Ang sabi, excited na raw sila sa pag-uwi natin. Magpapasko yata. At doon tayo magpapasko at bagong taon. Sige na nga. Bago natin simulan ang kwento, muli ko po kayong papaalalahanan. Ito lang po ang nag-iisa kong channel na merong 228,000 subscriber. Marami pong mga nagsulputan na bagong YouTube channel na nagnanakaw ng ating mga video. Katunayan, meron din ako nakita pang ibang YouTube channel na hindi lang po ako ang ninanakawan ng video. Halos lahat po ng may ganitong content, ninanakawan ng video. Paalala lang sa mga nagnanakaw, kung iniisip ninyong mamomonetize ang inyong mga channel na ginawa, nagkakamali po kayo. Dahil ang pag-a-apply ng monetization, nire-review ng YouTube. At sa oras malaman ng YouTube na purong nakaw lang ang inyong mga video, automatic ibablock po ang inyong mga channel. Kaya wag na kayong magsayang pa ng internet at mag-edit dahil hindi po kayo kikita dyan. Tandaan, ang aking YouTube channel ay merong 228,000 subscriber. Yung mga nagnanakaw wala pa pong 1,000 ang subscriber, kaya't mag-iingat po kayo sa ganyan. Ngayon, ituloy na natin ang kwento. Nakakapagod naman ang biyahe, Rems. Ano ka ba? Ganun talaga, probinsya yun Bakit kasi hindi ka bumili ng sasakyan? Hindi pa natin afford. Teka, okay ka lang ba? Dapat pala hindi na ako sumama sa iyo kasi yung tiyan ko medyo malaki na. Ano? May iwan ka sa apartment natin sa Manila? Hindi uwi ako ng Pampanga. Halika na, Trina. Insan! Si Insan Ewin. Ikaw nga! Kala ko di na kayo darating Muntik na tuloy magtampo si Tito at Tita. Nako, pwede ba naman yun? Nakapangako ko, di ba? O sige, tara na. At nandun yung inarkil akong tricycle. Teka, sandali lang. Baka ho kailangan nyo ng katulong sa pagbubuhat. Pwede ako dyan. Nako, hindi na kuya. Kaya na namin to. 3 maleta lang napansin ko kasi buntes si Miss Beautiful. Ano namang meron? Hindi naman namin siya pagbibitbitin. Sige na kuya. Nako, Miss Beautiful. Mali ang timing mo. Dapat, hindi ka na sumama rito sa probinsya. Baka mapano ka rito. Sige. Mauna na ho kami. Sige. Pagdating nila sa bahay, agad na bumungad sa mag-asawa ang matanda. Matandang matagal nang nag-aantay sa kanila. Rems? Nay! Rems! Ikaw nga anak! Kamusta ka na? Eto, naku nay, pasensya na kayo kung matagal akong hindi nakauwi. Naku, okay lang yun. Si Itay ho, nandun sa kusina. Insan, pasok na kayo. Sige Insan, salamat sa pagsalubong Naku, wala yun Insan. Dumating na pala yung magaling mong anak. Ano ka ba naman Lucio? Kararating lang ni Rems. Binubungangaan mo agad? Renz, mabuti na isip mo pang umuwi. Ilan taong ka na wala?
Tay naman eh. Baka pwedeng pumunta kayo rito para hindi tayo nagsisigawan. Sige. Teka lang. Sino itong babaeng ito? Magandang araw po, Itay. Trina po. Trina. Buntis ka pala. Nako Rems, anak. Huwag mo siyang hahayaang lumabas. Bakit ho, Itay? Basta, iba ang ambience ng probinsya sa Maynila. Oho. Nagdatingan ang mga kamag-anak na matagal nang hindi nakikita ni Rems. Lahat ng mga ito humihingi ng kahit na kaunting pasalubong. Yung isang maleta, purong pasalubong ang laman noon. Nilabas yun ni Rems at pinaghati-hatian ng mga kamag-anak. At nang makita ng mga ito na buntis si Trina, halos lahat sila nagbigay ng paalalang huwag hahayaang mag-isang lumabas ang babae. Nagtataka naman si Rems. Anong ibig sabihin nun? Bakit? Para bang takot sila na palabasin ang babae kahit dyan lang sa daan? Insan, di ba tayo inom? Insan, sa kanya ka magpaalam. Bakit? Under desire ba tayo? Di naman. Siyempre siya ang boss. Kaya kailangan sa kanya ka magpaalam. Trina. Ngayon lang kasi kami nagkita ni Insan. Baka pwedeng payagan mo naman. O sige, walang problema. Yun! Ano Insan, bibili na ako? Pambili. O eto, ikaw talaga Ewin no? Siyempre, bagong dating. Ikaw ang maglilibre. Oo na, sige na lumakad ka na. Gustong magpahangin ni Trina nung oras na yun. Kaya lumakad siya papunta sa bintana. Napakatahimik naman dito, Rems. Siyempre, probinsya nga to. Malayong malayo dun sa kinalakihan mo sa Pampanga. Di lalo na sa trabaho natin sa Maynila. Kaya nga eh. Rems? Ano yun? Sinong tao dun? Saan? Naku, walang tao dyan. Puro puno yan. Hindi, parang may tao dun. May nagsisigarilyo. Ha? Saan? Isarado nyo nga yung bintana. Tay, may tao dun oh. Isarado nyo. Madali kayo. Sinarado ang bintana nang walang paliwanag mula kay Tandang Lucio. Nang malaman naman yon ng matandang Margarita, agad niyang kinuha yung garapon ng asin. Kinalatan ng asin ang bintana, pintuan at nagsaboy sa bubong. Nay, Toy, ano bang nangyayari ha? Ano to? Hindi mo kasi alam. Marami nang nagbago. Ilang taong ka bang hindi nakauwi? Matagal na ho. Nung nag-aaral pa ako sa Manila. Yan ang hirap sa'yo. Uwi ka nang akala mo, ganun pa rin sa dati. Iba na ngayon. Magpahinga na kayo. Hindi pwede tay. Bumili si Ewin ng mainom. Ganun ba? Sige, sasamahan ko kayo. Nang magsimula na ang inuman, si Trina pumasok na sa kwarto nila para magpahinga. Sinabihan siya ng matandang Margarita na kung maaari isarado rin ang pintuan at ang bintana sa tapat ng kwarto. Ang init naman. Buksan ko nga tong bintana. Pagbukas pa lang ni Trina ng bintana, nang laki ang kanyang mga mata. Kasi sa likod nila merong isang napakatabang puno ng mangga. Hinding-hindi siya maaaring magkamali. May tao roon. Gumagalaw yun. Tapos nananabako. Rems? Rems? Ano yun? Mabilis tumakbo si Rems upang puntahan ang asawa sa kwarto. Inabutan niya si Trina ang kasalukuyang naninigas at hindi makapagsalita. Trina! Bakit? Trina! May tao doon! Bakit di ka makagalaw? Asan? Wala naman tao eh. Hindi rin maipaliwanag ni Trina kung bakit hindi siya basta makagalaw. Basta't nang malaman niyang may tao ron nanigas ang buo nitong katawan. Mahiga ka na kasi. Bakit kasi binuksan mo tong bintana? Ang init kasi. Mainit?
Probinsya to. Malamig dito, lalo na't magpapasko. Sama na lang ako doon. Trina, bawal sa'yo ang amoy ng alak. Unang gabi pa lamang nila doon, nakakaramdam agad ng kakaiba si Trina. Kinabukasan pagsikat ng araw. Maganda sa buntis ang nagpapaaraw. Matigas ang ulo ng babae, kaya't tumakas siya. Ang sarap sa katawan. Trina! Bakit nandiyan ka? Eh Diyos ko! Bumalik ka rito, iha! Halika rito! Anong problema ng mga yun? Bit-bit ang isang itak na hasang-hasa. Patakbo si Tandang Lucio nang lumapit kay Trina. Iha! Halika na! Bakit po ba? Huwag ka nang makulit, halika na! Pagpasok sa loob, dito ay ipinaliwanag ni Tandang Lucio at Margarita ang nangyayari. Nay, tay, hindi ko ho kayo maintindihan. Ano bang problema? Bakit parang takot na takot kayo? Ano bang nangyayari dito? Alam mo kasi, Rems, sa tagal mang nawala, hindi mo na alam ang nangyayari. Natatandaan mo ba anak? Yung mga taong nakatira sa baba ng bundok. Oho. Bakit ho ba? Mababait na may mga yun eh. Oo, dati yun. Pero hindi na ngayon. Sa katagalan anak, nadiskubre din namin na yung mga nakatira doon, mga lahing gabunan pala. Lumabas ang galit ng mga taong yon. Simula nang may mamatay na isa sa miyembro ng kanilang pamilya. At kaya namatay dahil pinapatay ng isang mahirap magsalita. Pero atin-atin lang to ha, sana hindi makakalabas. Ipinapatay yon ng nanunungkulan dito sa atin. Hindi ko na lang sasabihin kung anong klaseng katungkulan meron siya, pero alam ko sila nagpapatay para palayasin sila sa ilalim ng bundok. At nang sa ganun yung lupa doon mapunta sa kanya. Pagkatapos nun, doon na ipinakita ng mga taong nakatira sa paan ng bundok ang tunay nilang kulay. Alam mo ba? Mga gabunan pala sila. At ang nangyayari, karamihan sa mga alagang hayop dito, inuubos nila. At sigurado din ako na alam ng mga yon na may bagong salta. Lalo na't buntis ka. Ibig niyong sabihin, aswang ang mga tao ron, inay? Itay? Ganon na nga. Anong ginagawa ni Kapitan? Bakit di niya i-report sa munisipyo? Sa mga pulis, sa mga sundalo? Ang mahirap kasi niyan, anak. Magsabi ka man ng katotohanan sa munisipyo, hindi sila maniniwala. Sino nga bang maniniwalang may aswang pala sa baryo natin, samantalang ang pinagbibintangan pa yung mga tao sa ibaba ng bundok? Yung mga tao ron dati nang nakikihalubilo rito sa atin kapag piyesta, kapag Pasko, pag bagong taon. Tapos pagbibintangan silang ganon, sino bang maniniwala? Pero ayon sa mga nakakakita, maging kami ng nanay mo, talagang sila ang mga gabunang aswang na nanggugulo rito sa atin. Sa ngayon, magpasalamat pa tayo dahil mga hayop lang ang kinakain nila. Pero naniniwala ako anak na darating ang araw na hindi lang hayop ang kakainin nila, pati tayo. Lalo na't naamoy nilang buntis pala ang asawa mo. Kaya nga sabi ko nung una pa lang, nagkamali kayo ng tiyempo. Anong dapat gawin? Pero teka lang, wala naman tayong kasalanan sa kanila. Yun bang nagpapatay doon sa isang miyembro ng pamilya nila? Buhay pa ba? Ang bali-balita. Nadali raw yata ng pulis. Uy, bakit? Nadali kasi ano yun ano bang tawag doon? Nagtatakbo yun Nagtatakbo ng... Si Renz naman hindi pa maintindihan. Okay, alam ko na. Ibig niyo sabihin nadali ng pulis.
Sa Maynila hanggang doon dumadayo pa siya para magbenta. Karma niya yon. Sa kasakiman niya sa lupa. Ngayon tay, kung sakali bang alis kami, makakalis kaya kami rito? Hindi kayo basta makakalis, sigurado kong alam ng mga yon. Kaya dito na lang kayo. At pagkatapos ng Pasko o kaya bagong taon, sabay-sabay tayong uuwi. Hala, nakakatakot naman dito, Renz. Huwag ka matakot. Dito naman ako Pagsapit ng tanghali, kinakailangan nilang mamili para sa magiging pagsalubong sa Noche Buena. Hindi na noon sumama si Trina. Tanging si matandang Lucio at si Renz ang nagpunta noon sa palengke. Pagdating sa palengke, nakakita si Renz ng isang lalaking pamilyar. Iniisip niya kung saan niya ba nakita ang taong yun. Bakit? Kilala mo ba yon, ha Renz? Parang nakita ko na siya, Itay. Hindi ko lang matandaan. Alam mo, hindi ko gusto yung klase ng ngiti niyan. Ganun ba? Bossing! Nasaan na yung buntes? Oo, tama. Ikaw nga yung nakita namin sa airport. Bossing, ako nga yun yung nagmamagandang loob. Nako, sabi ko naman sa inyo, delikado ang buntis dito ngayon. Kaya kung ako sa inyo, bossing, arkilahin nyo na ako. Kunin natin yung buntis at umuwi na kayo sa Maynila. Aba, hindi ka na kargador ngayon. Hindi naman talaga ako kargador. Isa akong taxi driver. Kung may extra lang ako, nagmamagandang loob lang ako kasi sa pagkakaalam ko yung baryo dyan sa gawi dyan, yung malapit sa malaking bundok na yon, pinepeste raw ng mga gabunan. Sige, kami magpapaalam na. Kayo hong bahala, pero kung kailangan niyo ang aking serbisyo, nandito lang ako. At your service. Pag-uwi sa bahay, laking gulat nila dahil si Trina na natutulog. Ginigising nila pero hindi magising. Trina, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Trina! Nay, bakit di siya magising? Hindi ko alam. Diyos ko naman, oo, matanda ka. Kung ano-ano kasing ginagawa mo, sabit ka ng sabit ng mga baong dyan, hindi mo binabantayan ng manugang mong buntes. Aba, Lucio, hindi biro ang ginagawa ko rito. Huwag na nga kayo magsisiyan. Trina, gumising ka, Trina! Hindi talaga magising-gising si Trina. Kaya nga't muli na lang siyang kinumutan. Nag-iisip sila ng paraan. Anong dapat gawin para magising ang babae? Ganun pa man, hinayaan na lang nila itong matulog. At pagsapit ng 7:00 ng gabi, muling pumasok si Renz sa kwarto upang sana gisingin si Trina. Laking pagtataka nito dahil nakakulubong ang babae. Trina? 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 Hindi! Nay! Ano yan? Nang laki ang mata nila nang makita nilang mahabang saha ng saging ang nakahiga sa kama. Diyos ko! Saging! Paanong... Takot na takot sila nung oras na yon. Hindi nila malaman kung saan nanggaling ang saging. Hindi rin nila masabi kung naging saha ba ng saging si Trina. Hinanap nila si Trina sa buong bahay. Kulang na lang baligtarin ang bahay pero hindi talaga makita ang babae. Nasaan ka na, Trina? Nasaan ka? Trina? Nay, si Trina! Nakita nila si Trina. Natatalakbungan ng kumot sa kama. Paano nangyari yun? Tay, Nay, di ba kanina saan ang saging yun naririto? Oo nga. Paano nangyari yun? Diyos ko, anong nangyayari? Diyos ko, Pasko na bukas.
Hindi nila maipaliwanag. Maging si Trina walang alam ng magising. Sa pagkakaalam niya natutulog lang daw siya roon sa loob ng kwarto. Kinabukasan Paskong Pasko. Plano nilang pumunta sa simbahan upang pabasbasan kay Pader si Trina. Nang makita ito ng pare, napa-sign of the cross ang pare at sinabing, "Wag daw hahayaan mawala sa paningin si Trina." Hindi raw nito maipapangako na sa pamamagitan ng pagbasbas ay may tatakwil ang nakakatakot na nilalang. Ikinuwento rin nila, nakitang-kita nilang naging sahan ng saging si Trina. Wala nang maisagot noon si Pader, basta't wag lang daw iiwan ang babae. At mas makakabuti kung aalis na raw sila sa bayan na iyon. Trina, narinig mo yung sinabi ni Pader? Trina? Oo? Nakikinig ka ba? Ano yon? Hindi mo pala napakinggan yung sinasabi ni Pader. Hindi nga tsaka parang may nakabara sa tenga ko. Sige, dito ka lang. Kukuha lang kita ng handa natin. Okay. Pagbalik ni Rems, laking gulat niya dahil wala na sa kwarto si Trina. Sigaw ito ng sigaw. Hinahanap ang asawa pero wala sa loob ng bahay. Lumabas noon si Rems. Inikutan ng buong bakuran pero hindi niya makita si Trina. Nagtanong-tanong siya sa mga batang namamasko sa daan. Pero maski isa sa kanila, walang makapagturo kung nasaan na si Trina. Ano? Maliwanag ang sinabi ni Pader. Dapat ay hindi mo inalisan ang tingin ng asawa mo. Ngayon, paano na yan? Paano na? Hindi ko alam, tay. Naku, baka naman nandyan lang gumagala. Hanapin natin. Inikot nila ang buong baryo. Napakarami nilang taong napagtanungan. Pero ni maski isa sa kanila walang makapagsabi dahil hindi nga raw nila nakita si Trina. Pag-uwi sa bahay, napapaiyak na lang noon si Rems at nagsisisi. Mali daw ang desisyon na dito sila magpapasko sa probinsya. Anong gagawin ko? Nasaan na? Nasaan yung asawa ko na Natapos na lang ang araw ng Pasko at hindi pa muling nakikita si Trina. Hindi nagtagal. Dumating si Ewin. Lasing na lasing ito. Sumusuray at nag-aaya ng inom. Insan, hindi ko kayang uminom. Bakit naman? Paskong Pasko Minsan gabi na, tsaka iniisip ko kung saan napunta si Trina. Trina? Speaking of Trina, teka, insan, parang siya yung nakita kong kakabay nung lalaking maitim, matangkad. Ha? Saan? Kaninang tanghali yun. Oo, tama, kasi galing ako sa kabilang baryo. Napainom ako ron sa mga tropa ko doon. Hindi ako maaaring magkamali. Si Trina talaga yung kahit na nakatalikod, siya talaga yung akbay nung lalaking yon. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nalasing ako ron insan Tara, sundan natin. Hanapin natin. Nagsama sila ng mga taga-barangay. Dumaan din sila sa police station upang magpatulong. Pero sumapit na lang ang maghapon. Magdamag, hindi nila nakita si Trina. Diyos ko, nasaan ka na, Trina? Hindi ito maaari. 4 na araw na lang at sasapit na ang December 31. Hindi mapalagay si Renz. Gumagastos na ito ng pera upang yung mga tao ay hindi tumigil sa paghahanap sa asawa. Hanggang sa isang gabi,
Nagulat sila dahil umuwi ang babae. Trina? Ikaw nga! Nay! Si Trina! Teka, saan ka ba nanggaling anak? Hinang-hina yung babae. Ganun pa man, hindi naman siya madungis at hindi mabaho. Ayon kay Trina, nagising na lang daw siya, nandun na siya sa tapat ng pintuan ng bahay nila. Hindi ko alam. Basta alam ko nakahiga lang ako dyan tapos nagising ako, nandito na ako. Ano ba nangyari sa'yo? Baka naman nagluloko ka. Trina, tandaan mo. Minsan na kitang pinagbigyan. Huwag mong gagamiting rason ng nangyayari dito para magloko kang muli. Ano ka ba naman, Renz? Probinsya nyo to. Wala akong kilala rito. Bakit sabi ni Ewin? Nakita ka raw niya may kakbay. Lalaking matangkad na malaki yung katawan, tapos medyo maitim. Ano? Totoo yun. Nakita kita ron sa kabilang baryo. Tsaka, wala akong tiwala sa lalaking yun. Teka nga, Trina. Parang, yun yata yung ex mo Di ba? Si Alexis yun, tama? Sinong Alexis? Yung ex mo sa Pampanga. Hindi ba't idinidescribe mo sa akin na gano'n ang itsura nun, maitim na malaki yung katawan? Matangkad? Hindi siya makakasunod dito, tsaka isa pa, wala kaming kontak. Mali ko ba kung nagpadala ka sa kanya ng telegrama bago tayo umalis sa Manila tapos pinasusunod mo rito? Saan? Luka-luka pala tong napakasama mo Ano bang lahi yan? Kapampangan to. Pero wala sa lahi yun, insan. Nasa tao yun. Oo nga, pero insan, hindi naman sa pangano Ito bang dinadala ni Trina sigurado bang sa yan? Oo, akin yan. Hoy, isa ka pang... Umalis ka nga rito. Nagtatanong lang. Ikaw naman. Nang dahil sa nangyari, nagdududa na tuloy ang asawa ni Trina sa kanya. Bagamat hindi naman ito sinasabi ang katotohanan kung sino ba ang kasama niyang lalaki dahil nga wala raw siyang maalala. Nang sumapit na ang December 31, lahat abala sa paghahanda. Naglilitsyon pa nga sa likod ng bahay habang si Trina nandun lang sa bahay. Insan, ba't di mo man lang kamustahin yung asawa mo dun? Okay lang dun yun. Insan, mahirap nang masingitan. Ikaw talaga, insan, napakabuyo mo talaga. Ganoon talaga, insan. Teka, sino yun Ha? Hoy, sino yan? Dere-derechong pumasok sa loob ang lalaki. Sinundan yun ni Rems. Wala siyang nakitang ibang tao sa loob maliban ng kanyang magulang. Ano? Wala namang ibang tao. Walang pumapasok dito. Hindi nakita ko. Teka, si Trina. Si Trina! Pinuntahan niya si Trina, pero wala ito sa kwarto. Tay, nakita niyo ba si Trina? Nasa loob lang. Hindi naman lumalabas. Wala siya rito. Baka nag-CR. Kahit sa ang sulok ng bahay, wala si Trina. Hanggang sa napag-isip-isip ni Renz na pumunta ng kalsada. At doon, nakita niya si Trina. Nakabulagta sa gilid ng kahoy at walang malay. Kasalukuyan na ring may nagpapaputok nung oras na yon. Kaya't nag-aalala siya sa asawa, baka raw kasi naputukan ng ligaw. Sabi ko sa'yo, insan dalawin mo kasi. Ayan, lumbas tuloy. Pero insan, nagdududa na ako talaga. Parang palagay ko may mali. Palagay ko rin, insan Insan, bukas na bukas. Dalhin mo sa albularyo yan. Sige. Kinabukasan, marami pang lasing. Niyayaya siya ng inuman ng mga tao. Pero hindi niya pinapansin. Bagkos nagpatuloy sila papunta sa kabilang bayan. At doon nga nila nakilala si Tandang Corazon. Magandang araw ho. Albularya daw po kayo? Hindi. Ho? Insan, akala ko...
Yun ang pagkakaalam ko. Kaya nga sinama kita rito. Ano ho ba kayo? Mangkukulam. Mangkukulam? Naku, nagkamali yata tayo ng bahay na pinasok. Sandali lang. Saan kayo pupunta? Naghahanap po kami ng albularyo. Hindi kaya ng albularyo ang problema ng asawa mo. Anong ibig niyong sabihin? Ipasok mo sa loob. Dalian mo. Ipasok mo. Nang ihiga si Trina, napasigaw noon si Rems at si Ewin. Dahil lang nakita nila, naging sahan ng saging ang asawa. Hindi! Hindi! Matagal nang wala sa piling mo ang iyong asawa. Hindi! Kasama pa namin siya kagabi. Nagkakamali ka. Hindi siya ang asawa mo. Kinuha ng gabunan. Ano? Paano? Ito ang inaantay kong pagkakataon na may taong lalapit sa akin upang sugpuin ang lahi ng gabunan. Ayon sa matandang yon, siya daw ay isang mangkukulam. Matagal na ron niyang gustong pumatay ng gabunan at alam din daw nito na may gabunan sa kanilang baryo. Nagkasundo sila sa araw na yon. Kapalit ng 50,000, papatayin daw ng mangkukulam na si Corazon ang gabunan sa kanilang baryo. San, baka namang ginogoyo lang tayo niyan. Insan, subo na ako eh. Wala na akong dapat pagpilian. Kailangan ko nang ibigay ang lahat, insan. Ikaw ang bahala. Nagkakasundo ba tayo? Oo. Kinagabihan, marami pa ring nagkalat na lasing. Umiinom sila ng gabing yon nang biglang pumasok ang matandang Corazon. Teka, sino ito? Sino yan? Magandang gabi po. Teka, Corazon? Paano mo nalaman ang bahay ko? Wala akong kasalanan sa'yo. Tay, tumihimik ka. Hindi ko ang pinunta rito niyan. Kami. Kayo? Bakit kayo? May kasunduan kami ng anak mo. Papatayin ko ang lahing gabunan dito sa baryo nyo. Anong ibig mong sabihin? Ano nagkasundo? Binayaran mo siya? Oo tay, subo na ako eh. Kailangan na mabawi ko yung asawa ko. Akala ko ba'y nagpunta kayo sa police station kanina? Yun ang paalam mo, magre-report kayo. Tio, hindi kami nagpunta. Kasi si Trina biglang naging sahan ng saging. Diyos ko naman, oo. Kaya pala, hindi ko napapansin si Trina. Kanina pa hindi lumalabas. Wala naman pala. Huwag kang mag-alala. Papatayin natin ang gabunan. Handa ka bang kunin ang asawa mo sa paan ng bundok kapag napatay ko na sila? Manang Corazon, paano mo naman sila papatayin, Aber? Paano? Simple lang. Simple lang. Sabag ng matanda naglabas ng 3 kandilang kulay itim. Itinarak niya ito ng nakahawig sa patatsulok. Sinindihan, tapos naglabas ng karayom. Napakalalaking karayom. Isang dangkal. Ito yung tinatawag namin na karayom ng sako. Bukod pa roon, naglabas ito ng isang maliit na laman na nanggaling sa garapon. Kitang-kita nilang yung laman ay gumagalaw, tapos lumalabas pa ang sariwang dugo. Insan, gumagalaw! Nakakatakot! Manang Corazon, ano bang ginagawa niyo? Ritual. Isang ritual. Maaamoy ng gabunan ang laman na ito. Siguradong lalapit sila rito
At ang mga karayom na ito ang papatay sa gabunan. Gumayak ka, Rems. Kapag dumating ang gabunan, tumalilis ka. Kunin mo ang asawa mo sa paan ng bundok. Oo, nagpapaniwala ka kasi dyan eh. Tumahimik ka, matandang Lucio. Wala kang alam sa proseso. Maniwala kayo o hindi, ang matandang yon nag-orasyon sa harapan nila. Tapos yung laman na gumagalaw, hindi makaalis sa patat sulok kung saan nilagay ang mga kandilang itim. Tapos yung mga naglalakihang karayo may unti-unting tumatayo sa simento. Hindi nagtagal nakarinig sila ng malakas na kalabog sa bubong. Tumalilis naman noon si Rems at si Ewin. Pinuntahan nila ang baba ng kabundukan. Pagdating nila doon, nakakita sila ng dalawang lalaking natutulog sa labas ng kubo. At ang asawa nitong si Trina, nakaupo at nakatulala. Trina? Trina! Uy, Trina! Buhati mo na, insan! Oo, Tandaan, baka magising ang mga ito. napansin ni Ewin yung dalawang parang natutulog. Parehas may sugat sa leeg. Insan, may sugat sila sa leeg. Ay, nako, wakwak pala yung leeg. Oo nga no, patay na yung mga yan. Tara! Mabilis silang tumakas. At pagdating doon, tahimik na ang sitwasyon sa bahay. Ayon naman sa kwento ng mag-asawang Lucio at Margarita, may dumating daw na isang lalaking may pakpak. Nang sugurin daw nito ang matandang korason, bigla raw nagliparan ang isang damakmak na karayom at tumama sa katawan ng lalaking may pakpak. Kita pa nga noon ng ebidensya dahil ang dugo ng lalaking yun nagkalat sa sahig. At bukod pa rito, meron pa daw mga kasama yon. Matapos daw tumama sa katawan ng gabunan ang karayom, lumipat naman sa katawan ng ibang gabunan. Tapos ang matandang korason, naglabas daw ng kutsilyong parang gawa sa bato at pinagsasaksak ang mga gabunan sa harapan mismo ng bahay nila Rems. Totoo po? Totoo! Nakita niyo ang daming dugo. Nasaan na po yung mga aswang? Hindi ko alam kung anong ginawa ng korason na yon. Kasi pagkatapos niyang pagsasaksakin at tamaan ng karayom, parang naglahong bula eh. Ano? Paano nangyari yun, tay? Hindi na importante yan. Importante, si Trina. Ginigising nila ng pilit si Trina, pero hindi ito magising-gising. Maya-maya pa si matandang korason ay pumasok sa kwarto. Kayo pala, saan kayo nang galing? Wala kayo kanina nang dumating kami. Nilibing ko na sila. Pinatay ko na sila. Ganun kalakas ang aking kapangyarihan. Pero paano nyo nagawa yon? Makapangyarihan ako, Rems. Alam yan ng tatay mo. Korason, sana'y patawarin mo ako. Anong ibig mo sabihing patawarin, ha, Lucio? Teka, ano bang kasalanan nyo rito? Hindi nyo pala alam. Si Lucio at ako ay dating magkasintahan. Kung kailan tumanda na sila, doon palang nalaman ng asawa ni Lucio na kasintahan pala niya ang mangkukulam na si Corazon noong araw. Nagawa pang magselos ni matandang Margarita. Kumuha ito ng itak at hinataw-hataw si Corazon. Papalabas namang tumatawa ang matandang mangkukulam. Nang mapagod na si matandang Margarita sa paghataw kay Corazon, bigla na lang ito naupo sa isang tabi.
Tapos ang matandang mangkukulam nagdaan sa bintana ng bahay kung saan doon natutulog si Trina. Hinipan lang ito ng matandang mangkukulam at bigla na itong nagising. Rems! Oh, Trina, ayos ka lang? Rems! Nasaan ako? Nakakatakot sila! Nakakatakot sila! Ayon sa pag-amin ni Trina, sinasabi daw ng mga yon, nakakainin daw ang anak niya sa oras na lumabas. Pati rin daw siya hindi patatawarin ng mga ito. Dagdag pa niya, nakita raw niya yung lalaking minsang nag-alok sa kanila ng tulong ng pagbaba nila sa airport. Yung lalaking malaking katawan? Oo, siyang pinaka-leader. Minsan, kahit pala gaganon-ganon ng mga mangkukulam, kahit pala kinatatakutan natin sila, meron din naman pala silang pakinabang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ito, pinadala po sa atin ni Kuya Rems. Maraming salamat po sa pagpapadala ng kwento. Bukas po mag-upload tayo ng Kanole History. Inuulit ko po, mag-iingat po kayo sa mga magnanakaw ng video. Tandaan, 228,000 subscriber po ang legit na Commander JH. Report niyo po yan upang maprotektahan ang ating channel. Magandang gabi at maraming salamat po sa mga walang sawang nakikinig. Kung ikaw ay solid ka Commander JH, alam mo kung sino dapat ang iyong pinakikinggan. Triple check kung maaari. Salamat pong muli.